Radyo Maragtas, mayuhong kagbalatsagon, kamo ang boss ko. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500! Masabi ka ba na gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatiblo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masabi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masaulrigan DTX 500! DTX 500! Ako si Norma Vista, taga Batoruha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako hag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500. DTX 500! Mahal sa mga butika. 97.7 FM Radio Maragtas, kamo ang gusto. Ikan sa urut balitaan sang Radyo Maragtas. Yari ang mga mainit nga mga balita sa sining nga oras sa Balita Las 7. Balita Las 7. Pina ang mainit kag dalago nga mga balita sa Balita Las 7. Dala ang yuhong kag balatagon sa mga kapisnon. Balita Las 7. Balita Las 7. Las 7. Tutub Las 7 imedya sa aga. Dili lang sa 97.7 FM Radio Maragtas, kamo ang gusto. Alas 7:17 ang oras sa ton siri nga pagpangalagad. Welcome na sa palatuntunan Maragtas Balita Las 7. Lunes, petsa 18 sa bulan sang Agosto 2025 kagkaron sa ton nga mga headlines sa dalagkuan nga balita lokal. Headlines. Capso graduate top 3 sa Certified Mechanics Plan Computer-Based Licensure Examination. Konstruksyon sang Kugon ng Mulawon Floodway copies yara sa masobra 3 bilyones pesos. Kugon Hamulawon Floodway Project sa banwan sang Panay pamatuod sang sinsiro nga pagpanerbiso sang gobernador para sa kasulbaran sang pagbaha sa Capiz. Pila ka mga ahensya sang probinsya sang Capiz nagpatigayon sang aktibidades sa padayon nga pagproteher sang kalalauran sang probinsya. LGU Business Team sandaogin pa idalom sa ELGU System Training. Madinalagon nga DAR Legal Clinic ginpatigayon sa Banwa sang Sigma. Barangay Santo Niño sa Dumalag nagbaton sang flood control project ni Dumalag Mayor Cucu Castro. Regional News. Headlines. University of the Philippines, Visayas, nagpangatlo sa top-performing schools sa August 2025 Food Technologist Computer-Based Licensure Examination. DILG Region 6 100% listo matapos nga mapatigayon ang last batch sang orientation. Balita National. Headlines. Grupo sang most influential business group sa pungsod nanawagan sa Korte Suprema nga ikonsiderar sini ang desisyon nga nag-avoid sang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mata sang retirado nga maestra kag welder Philippine Marine Merchant Academy valedictorian class of 2025. Pagproteher sa iya reputasyon rason sang pagbiya ni NBI Director Jaime Santiago sa posisyon. Suspect sa pagpatay sa duha ka mga babae sa Zambales na aresto. Balita sa luwas sang pungsod. Headlines. Mas sobra 300 katawo nagkalamatay bangod sang duwa ka adlaw nga pagbaha sa pungsod Pakistan. Emergency workers nga nagabulig sa mga residente sang Gaza target sang Israeli bombardment. Balita sa patag sang negosyo. Headlines. 75 ka mga micro, small, and medium enterprises nag-atender sa 11 nga usapang export event sa probinsya sang Capiz. Sports balita. Headlines. Kai Soto balik sa training sa Japan pagkatapos ang pilas sa iya sining nga ACL. Pagpara naman sa balita sa patag sang showbiz. Headlines. Lumuland liwat nga magabalik nga may bag-o nga album. Bantayan man ang pinakaulihing alakat sang panahon live direkta sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Rojas. Ini nga po programa boylog nga ginadulong sa inyo sang DTX
500. Sa taon ng mga boss, hindi magkalipat, magtumar. Sa inyo sining food supplement and super antioxidant nga makapalimpyo, makadetoxify. Sa aton sining lawas, kag malayo kita sa balatian. DTX 500. Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX 500. Special bendisyo sang maayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo. DTX 500. Makal sa mga butika. 97.7 FM Radio Maragtas Kamo ang gusto. Kagaron dito na ta sa mga detalye sa ginpanglinyadang mga headlines. Kaupod ang inyo mga tagbalita. Boss Princess Angrones de los Reyes. Kag Boss Renante Ortiz Vista sa aton dalagkuan nga balita lokal. Bugal nga ginpakigbahin sa Capiz State University ang graduate sini sa matapos nga nakakuha or nang top 3 sa ginpatigan nga computer-based licensure examination. Ginkilala ini sa kay Dave Vincent Alegre. Batch 2025 graduates ang Bachelor of Science in Mechanical Engineering o kung BSME program nagikan sa College of Engineering, Architecture and Technology sa Capiz State University Main Campus. Nagdala sa bugal sa universidad matapos nga maplastar sa ikatatlo nga pwesto sa Agosto 2020 nga Certified Mechanics Plan Computer-Based Licensure Examination or 2025 nga may rating 80.5%. Nasabitan ng eksaminasyon ng ginpatigayon sa Agosto 9, tubtob 11 sining tuig sa testing center sa National Capital Region, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, kag Pagadian. Gindumalahan ini sa Professional Regulations Commission, Board of Mechanical Engineering nga ginapangunahan ni Engineer Rodolfo Tablante, tupod ni Engineer Manuel Paulino kag Engineer Ramon Soles isip pa miyembro. Yara sa kapin, 3,780 million pesos ang project cost sang Kugo na Mulawan Floodway Capiz sa Banwa sang Panay. Inisuno kay Governor Ferdinand Castro sang ini ang naghatag mensahe sa ginpatigayon nga groundbreaking ceremony sa mga proyekto sang Agosto 15. Dugang pa sang gobernador, ang ini nga proyekto ang multi-funded o kon ang pondo ang nagikan sa nanari-sari nga sources kung sa diin ang unang release para diri ang yara pa lamang sa 150 million pesos kag sa madason nga tuig igarilis naman ang 1 billion pesos kag panibag-o nga 1 billion pesos matapos ang matsunod nga tuig. Sa nahibaluan ang probinsya sang Capiz ang masami ginaagyan sang bagyo rason sang pagpatukod sang floodway kung sa diin tuyo sini nga proyekto ang pagkontrol sang tubig baha nga masami problema sa probinsya sang Capiz kapin pa sa primero distrito kasubong man ang mga bagyo kon baha nga nanginrason kon nga man nagnubo ang ekonomiya sang probinsya partikular na sa patag sang agrikultura bangod sa mga nagkalaanod nga mga pananom kaangay sang palay, mais o tanon, tubo kag iban pa. Dugang pa diri ang pila ka mga infrastruktura ang kalaguba bangod ginagyan sa mabaskog nga current sang tubig kag iban pa. Gintabungan ang amo nga seremonya ni Governor Ferdinand H. Castro, Board Member Gilbert Ardevilla, PCL President ex officio Board Member Erwin Andrada, First District Deputy Administrator Enrique Martin, iban nga department heads sang Kapitolyo, Mayor Jonathan Besa kag iban nga LGU officials sang Panay, District Engineer Cecil Lawrence Cruz kag mga DPWH staffs, contractor nga si Engineer Felix Guria kag mga barangay officials sang Banwa sang Panay. Malipayo naman ini ginpakigbahin ni Governor Ferdinand Otto Castro sa ginpatigan nga groundbreaking ceremony sa Kugon Hamulawon Floodway Project sang Agosto 15. Ang proyekto magabalor sang 3,780,000 project cost. Bangod pirasahin ang probinsya sang Capiz sunod sa iya kay ka makalima ini ka beses nga magtanom sa isa ka tuig apang makaisa lang ang mag-ani bangod sa halit sang pagbaha
nga para sa iya dako nga problema. Ginsiligman sa gobernador kay Panay Mayor Jonathan Sanibesa nga matap na ang problema sang iya nga banwa sa pagbaha bangod sa nasambitan nga proyekto. Ginsiling dugang sang gobernador nga ang Panay River Basin malapit na lang man nga masuguran kag sa maabot nga binulan iga groundbreaking naman ini ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini ang may budget nga 38 billion pesos. Gani nagapatigid ang gobernador nga madula na ang problema sa pagbaha sa bugos nga probinsya sang Capiz. Initanan sunod sa iya bunga sang iya pagtinguha kag sa mga opisyales man sang probinsya sang Capiz pamatuod sang matuod-tuod kag sincero nga pagbakas para sa ihandom nga kaayuhan sa bugos nga pumuluyo sang Capiz. Indalagi diri ang aton nga kontraktor kay balango karon bisantiin na istasyon sang radyo kag istasyon sang telebisyon ginalantaw tanan kung sino ang mga kontraktor sa mga flood control projects. Kani mayo na nga talon diri si Engineer Felix Correa. Kaya good na pabalan nyo, kung hindi ni matapos, balan nyo kung sinong lakson nyo. Lex, ginakuhaan ka nila litrato, Lex, oh? Balaan din nila na, no? Ini nga proyekto, isa ka proyekto nga wala kita ko matulugan. Kaysa ako gipadala ninyo sa aton Kapitolyo, kag nakita ko ang tiyempo diri sa Capiz nga pirmi lang nagabaha. Akong ginmathan ang baha diri sa Capiz. Kinulbaan ako kung anong imuon sini. Ara si Mr. Willard de los Santos, ang amon isa kahepe dira sa Kwan, sa Kapitolyo. Nabalaan niya sina kung ano ang akong kabalaka diri sa baha. Kay diri sa Capiz, tumalagsahon ini nga probinsya. Diri lamang nimo makita sa Capiz na 5 kita ka beses magtanom sa isa ka tuig abang isa lang kita ka beses mag-ani. Ganito malagsahon ni atong probinsya. Pinasahi, di kay boya ka kita probinsya nga 5 ka beses magtanom palay, pero isa lang ka beses nga mag-ani sa isa ka tuig. Di isang ako naintuan sa ibandira na magdalagang gobernador, hindi ko mabalaan kung anong imuwan ko. Kay tungod kadako sang problema sang Capiz. Sang pagabot rin ni Secretary Bunuan, may ara nga kay gayunan nga nasiling ko siya nga tumalagsahon din man matuod ang Capiz. Kay kung magabot ang tigbalagyo kag pingulan, kami diriya wala nagapangtakop pangros, lukon, kag ibang pang seafoods sa punong. Kami yan nagatakop pangros kag mga lukon sa amon karisa. Nabatian si Capiz Governor Federico T. Castro sa ginpatigayan nga groundbreaking ceremony sa Kugon Hamulawan Floodway Project. Sa piyak nga bahin sa padayon nga kampanya sa probinsya sa Capiz batok sa illegal o illegal, unreported and unregulated o IUU fishing, ini ang nagpatigayon sang duwa ka mga aktibidad. Ang IUU Fishing Reduction Plan Review sang Abril 25 sa Pontevedra, Capiz, kag ang IUU Fishing Index and Threat Assessment Tool o IFIT Reassessment sang Hunyo 25 to 26 sa syudad sang Rojas. Ini nga ini ang ipangunahan sang DIB 46, Provincial Fisheries Office, Capiz, kag Sikat Incorporation, kaupod ng provincial government kag partner local government units nga ginkalakipan sang Banwa sang Panay, Pilar, Pontevedra kag President Rojas. Sa piyak nga bahin, ang Abril nga review nag-record sang 55% nga pagnubo sa troll fishing, dugang nga paggamit sang sustainable gear, harmonized municipal ordinance kag pagtugas sang Capiz Provincial Bantay Dagat para sa Unified Coastal Surveillance. Nagtaas naman sang kapin 40% ang compliance sa mga rehistrasyon sang Fish R kag Boat R gikan sa 4%, kag permits gikan sa
pakadto sa 10%. Ginadaptar man sang banwas ang pilar ang Blue Swimming Crab Conservation Protocols. Sa reassessment naman sang IFIT, nagpakita sang 7% tubtob 17% nga pagtaas sang kaso sang IUU sa Panay, Pilar kag Pontevedra sa bulan sang Hunyo kun ipaanggid sa 2021 nga wala sang na-record nga destructive fishing methods. Inibangod sa nagapadayon nga mga issue kaangay sang paggamit sang troll, wala sing lisensya nga pagpangisda kag paggamit sang pino nga mga pukot. Samtang ang multi-stakeholder effort ang ginabugusan sang DAB FAR 6 PFO copies nga ginapangunahan ni Officer in Charge Edwin Candelario B. Javier kag ginasuportahan sang Provincial Bantay Dagat Team nga ginapangunuhan ni Mr. Lendufer Biop kung sa diin ini ang nagahatag sang frontline surveillance kag community level response gikan sa banwasang Pilar, President Rojas, Pontevedra kag Panay kaupod ang PNP. Ang OPA paagi kay Mr. Joey I. De la Cruz kag Sikat Incorporation copies ni Mr. RJ Magua. Sa tuyo nga mapatuman ang ease of doing business o kung himuon nga madasig, matawhay kag kombinyente ang proseso sa aplikasyon kag renewal sa business permits nga ginmando sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Gain paidalom sa 4 kadlaw nga training ng mga LGU business team sa Banwas Sandao. Ang 4 kadlaw nga seminar gain patigayon sa Diversion 21 Hotel sa siyudad sang Iloilo kag nagtapos sa nakaligad nga Biyernes. Serving trainer sang mga ini personnel sang Department of Information and Technology kung DICT kag naghatag man sang katumanan sa suporta sa LGU Dao agod nga mapasanyog ang pagpanerbisyo sini sa mga pumuluyo. Ang LGU Dao business team ang ginapangunahan ng day Ms. Elizabeth Elbano, acting municipal treasurer, JM Estornino sa BPLO designate kag madamo nga iban pa. Nangin madinalagon ang patigayon nga isa ka adlaw nga legal clinic sang Department of Agrarian Reform Municipal Office Sigma sa pagpanguna sang Legal Assistance Division sang DAR Provincial Office. Ang aktibidad nagatuyo sa paghatag sang nagakaigong edukasyon sa mga mangunguma kag mga tag-iya sang duta tuhoy sa ila kinamatarong kag obligasyon sa idalom sang layi sa agraryo. Sa katapusan nga balita lokal, problema sa baha ang masabing nga na-eksperyensyahan sa mga pumuluyo sa Banwasan Dumalag. Bangod sini isa naman ka flood control project ano tigayon nga mapatukod ni Mayor Cuco Castro. Ang Barangay Santo Niño among nag-agom sa proyekto nagikan sa opisina ni Castro pagiman sa bulig kag suporta ni 2nd District Congresswoman Baby Jane Tan Castro. Natigayon ang flood control project sa Barangay Santo Niño. Bangod sini mapaganhagan na ang problema sa pagbaha sa nasambitan nga barangay. Hindi lang ini, ginsiling pa ni Mayor Cuco nga madamo pa ang mga proyekto ang mag-aabot sa Banwasan Dumalag, tanda sang maayo nga pagdumala sang mayora. Balita Regional. Nagpangatlo sa ranggo ang University of the Philippines, Visayas sa mga top-performing schools sa August 2025 Food Technologist Computer-Based Licensure Examination sa Professional Regulation Commission Resolution. 37 sa 40 ka mga examinees nakapasar sa examinasyon o 92.50% sa passing percentage. Ang University of the Philippines diliman among yara sa unang pwesto nga may 100% nga passing percentage kon 40 out of 40 examinees. Nagpangaduha dring University of the Philippines Mindanao nga may 97.56% passing percentage. Ang Food Technologist Computer-Based Examination ang ginparigayon sa Agosto 14 tubtob 15 sining nga tuig. 586 naman ka mga examinees sa nakapasar sa 931 ka mga nagkuluha sang eksaminasyon o kun 62.94%.
Madinalagon, naging patigayon sang DILG Region 6 ang orientasyon sa final batch sang Operation Listo, Disaster Preparedness Manuals para sa mga munisipalidad sang Banate, Dingle, Lambunao, Leon, Mina, New Lucena, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, Tubungan, kag Zaraga. Pagkatapos sining batch, 100% na sang mga LGU sa Western Visayas ang nahanas para sa Operation Listo Disaster Preparedness Manuals, isa ka mayor nga tikang para sa pagpatukod sang mas luwas, mas resilient nga komunidad sa kabugusan sang rehiyon. Ang 3 kadlong aktibidad ang ginpauswag paagi sa kinaadman kag expertise sa mga resource speakers gikan sa mga partner agencies nga ginalakipan ng Engineer Ferdinand L. Rubin, Dr. Lelaine O. Suerte kag madamo pa nga nagpakigbahin sa ila kinaalam kag kasampaton agud mahapos o kon mapahupos o kon mapadali ang mga modules nga gintalakay sa nasambit nga training. Sa sining pamaagi, mapasiguro nga ang isa ka listo nga Western Visayas. Balita Nasional. Nagtingob karon ang grupo sang pinaka-impluwensyadong grupo sa mga negosyante. Agud ipanawagan sa Korte Suprema nga konsiderahon ang desisyon nga nag-avoid o kung nagapadula unod sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Laki pampandam ngayon nga ang magaubos sa pagsalig sa gobyerno kag makatugas ang pagkadula sa pagsalig sa mga investors sa panggobyerno sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga joint statement sa Biyernes, Agosto 15, ang Makati Business Club o MBC Management Association of the Philippines o MAP Integrity Initiative o II kag Justice Reform Initiative o JRI nagpanawagan sa Supreme Court nga liwaton sining iyang papel ago depensahan ang konstitusyon. Ngayon silig sa mga ini nga kung wala sang accountability, madula ang pagsalig sa mga tao sa gobyerno kag maga-institutionalize sang mga kasaypanan sang pungsod sa rule of law. Dugang pasining ang desisyon sa Korte Suprema nagadala sang makatalagam nga sinyales sa burokrasya ngang pag-abuso sa poder kag korupsyon ang wala sang pangatubangon nga konsekwensya. Ang grupo nagapandaman sang economic repercussions, partikular ang pagkadula sa salig sa mga negosyante sa gobyerno sang pungsod. Gikan sa Malino nga banwa sang Llanera, Nueva Ecija, nagpangibabaw agon mangin valedictorian si Midshipman First Class Mark John Castañeto, 22 anyos, sa Philippine Merchant Marine Academy sa PMMA, kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan o ukon, kadalikdan class of 2025. Sa iya valedictory speech sa Biyernes, Agosto 15, ginpasidunggan sini ang sakripisyo sa iya mga ginikanan. Ang iloy ni Castañeto, isa ka retirado nga manunudlo, samtang ang iya may isa ka anay driver sang bus kag nangin welder. Kasubong man, nagsulod sa nagkalain-lain nga sahi isang trabaho, lakip na ang pagbaligya sang fishball agod buhion ng ila pamilya. Suno pa sa iya, ang iya iloy nagtudlo sa iyang mag-angkon sang pasensya kag kaalwan, kag ang iya may nagtudlo nga mangin maisog nga magtrabaho sang tampad gamit ang kusog kag magtindog apisar sa mga kabudlayan nga masugata sa pagpangabuhi. Ini ang nangin consistent honor student humalin elementary o kon elementarya tubtub high school, nangin opisyal sang student government kag nangin editor-in-chief pa sang ila school paper. Nangin representante manini sang PMMA sa mga nagkalain-lain nga lokal kag international events. Napasaran sini ang Marine Officer in charge of an engineering watch o kon engine operational level examination sang Hulyo nga nangindala nangon mangin company scholars ang Cross World Marine Services Incorporation, isa sa pinakadako nga manning agency sa pungsod. Ginbaton sini bilang achievement ang Presidential Sabre Award nga gintakod ni President Ferdinand Marcos Jr. nga amo ang nagpanguna sa commencement rites. Giklaro ni retired Judge Jaime Santiago nga nagbiya ini sa posisyon bilang direktor sa National Bureau of Investigation o NBI bangod hindi siya luyag nga mahigkuan ang iya sining nga pangalan kag reputasyon sang mga suno sa iya may handom kag interes sa nasambitan nga posisyon.
Sa iya ginsumiter nga resignation letter kay President Bongbong Marcos Jr., ginsiling ni Santiago nga mangin kamatuoran ang anuman nga kabutigan nga pasulit-sulit nga ginahambal. Nabiluan nga kina or kahapon sang aga ginkumpirmar sa Presidential Communications Office ang pag-resign ni NBI Director Santiago sa iya palangakuan. Wala sandugang nga detalye kung anong rason sa pagbiya ni NBI Director sa pwesto apang pila kamasaligan nga tiliman-an na nagasiling nga ini bangod sang smear campaign nga ginapalapta batok sa iya. Para naman sa katapusan nga balita nasyonal, nadakpan sa isa ka motel ang duwa ka mga suspetsado sa pagpatay sa duwa ka mga babayi sa Palawig, Zambales ang nagligad nga semana. Ang duwa ka nadakpan sa isa ka motel sa Caloocan sa Agosto 16 kung saan diin nakuha sa mga otoridad sa posisyon sa mga ini ang isa ka pusil kag salakyan nga ilaging gamit. Samtang padayon pa nga ginaayam sa mga kapulisan ang duwa pa kakaupdanan sang mga ini. Balita sa luwas sang pungsod. Nagdangat sa 300 sa ka mga tawo nagkalamatay sa naminha na katungdan nga bahin sa pungsod Pakistan matapos ang duha kadlaw nga mamunog kag wala untat nga pag-ulan sa among rason nga gindunganan pa sang mataas nga pagbaha. Padayon ang rescue efforts kag pag-clearing sa mga barado nga mga karsada kag ginpagawa ng emergency funds agod nga magamit sa pagbulig sa mga biktima kag suno sa report nga mabaskog nga pag-ulan ang magalawig pa tubtob sa Agosto 21 sining nga tuig. Naibaluan nga hindi lang Pakistan na nagka-experiensya sang mabunog nga pag-ulan kundi pati man ang kaiping sining nga pungsod nga ang pungsod India kag Nepal. Sa din lapnagon nga pagbaha ang nagaluntad bangod sa padayon nga pagbubo sang ulan. Dugang pa sa report nga 307 ang opisyal nga death toll. Ginatos pang missing partikular sa kabukiran sang Khyber Santo sa report sang ila Provincial Disaster Management Authority. Tuman nga naapektuhan sa kalamidad ang distrito sang Bonaire sa rin 184 gid ang nagkalamatay samtang tuman kasangkad sang kalitan nga natugas sang baha sa infrastructure, pananom kag mga orchards. Sa Gaza City, makahalunos buang sitwasyon sa mga residente sa Gaza samtang padayon ng military offensive sang Israel nga nagatuyo sa pag-agaw sang duog lakip na ang ethnic cleansing sa tanan nga nagapuyo sa mga lugar. Ginpahayag sang Gaza Civil Defense spokesman nga si Mahmoud Basal nga ginatarget sang militar ang mga emergency workers nga nagatinguha nga malabot ang mga natrap nga pumuluyo sa Gaza, partikular ang mga samaron sa bahin sang Zayton sang Agosto 15. Nagpaandaman ang mga militar nga maghalin na ang mga residente sa nakatungdan nga bahin sang besieged town sa diin ginatos ka mga puloy-an ang ginpangwasak sang airstrike. 44 naman ka mga tawo ang nagkalamatay sa wala untat kapag pang-atake. Suno sa mga residente, wala na sang hiluway nga duog sa Gaza, bangod pati ang mga ospital ang wala ginapalampuas sang militar nga iguon sang artillery. 16 ka mga nagkalamatay ang kabahin sa mga aid seekers nga nagapangita sang makaon. Tuman nga wala kaluoy ang ginaobra sang Israeli military enclave kung sa diin linibo ang nagaantos sang kagutom, dehydration kag airstrike. Mas ginpalala pa sang tuman kainit nga panahon ang sitwasyon sa mga pumuluyo kung sa diin naglabot sa 40 to 43 degrees ang kainit sa mga duog. Kakaroon sa aton nga balita sa patag sang negosyo. Department of Trade and Industry. Ginpangunahan sa Department of Trade and Industry o kon the DTI, EMB kag sa opisina ni 1st District Congressman Howard Ginto ang labing unang usapang exports events sa probinsya sang Capiz. 75 kang mga MSMEs sa kabugusan sang probinsya ang nagtambong sa forum nga ginpatigayon sang Agosto 15 sa syudad sang Rojas. Ginpasalamatan sang kongresista nga amo ang nag-inisyar sang kahiwatan ng DTI Capiz kag Export Marketing
Maritime Bureau o kon ada EMB sa amo nga partnership. Sa mensahe sini, ginsiling ni ginto nga ang potensyal sa probinsya para sa export ang tuman kasangkad kag iga prioridad sini ang pagdala sa dugang pang mga partners nga amo ang magagiya sa mga MSMEs diri sa probinsya sa pagpaayo sang kalidad sang produkto sa global market. Hindi lang ini magatuga sang dugang nga palangitan suno sa iya, kundi magabutang man sa probinsya sang Capiz nga mangin source o kon ginhalinan sang dikalidad nga produkto nga pang-export. Mangindalan man ini sa iya agod kilalahon ang Capiz bilang export-driven sa patag sang ekonomiya kun mahatagan lamang sang nagakaigo nga pagtamod sa pagpalambo sang iya full potential nga magakompetensya sa iban pang nga kaprobinsyahanan sa rehiyon. Ini si Boss Jerry Siratso Jr. para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhom kag Balatyagon, kamo ang boss ko. Sa ito naman nga sports news, balik sa pag-training si Kai Soto samta nagapayo ini nagikan sa isa ka anterior cruciate ligament o kon ACL o kon gisi sa ligaments sa iya walang tuhod. Yara ini sa isa kanan contract training sa Japan pagkatapos ang pila ka bulan nga wala makahampang. Matandaan ngayon napilasan ini sang bulan sang Enero kag nagpaidalom sa operasyon sa nakaligad nga pila ka semana. Ang 7'3" nga si Soto nagahampang upod sa pila ka mga humalampang sang Koshigaya Alpha sa Saitama. Kakaroon para naman sa balita sa patag sang entertainment. Natalanaan na nga magpatigayon sang isa ka comeback ang Korean group nga Momoland. Sunod sa ila ahensya, mag-release sila sang bagong nga album sa Setyembre 8. Dugang pa sini, nga nakahimo na sila sang bagong nga music video para sa nasambit nga album. Ang katapusan nga kanta nga ilagin paghuwa amo ang Yummy Yummy Love upod ang Dominican singer nga si Nati Natasha. Kagaroon sa pinakaulihing alakat sang panahon live direkto sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Iloilo. Good morning. Yes sir, maying aga sa kalamiyata po sa isang adyo at sa lahat. Diyan pinakauling alakat sa panahon pero adlaw. Lunes, Agosto 18, 2025. Ang low pressure area, ito silangan namin na silangan sa Batanes, so develop na iniito sa kami freshman, kabintagan sa local na iniito. Alas 4 kayo na sa aga, ulit na sigagan ang sentro, dito sa Gagagdaslan, may sila na yung binabulabanta bati sa kanan niya available data. Iyara sa Quineros, 20 km na silangan, namin na nasilangan sa Dayat Batanes. May kamasugon niya hangin, magarabot sa 45 km per hora, malapit sa sentro. May pagmatas naman, magarabot sa 55 km per hora. Nakahulang pa mina namin ang matunggan sa 10 km per hora. Tapos mo sa naman nagatito sa Western System sa Luzon, sampal rin sa atin sa may Western Visayas, particular na ang bahay sa Roa. Magatang ibaba sa kisa mga laging sa magalang ng kalangitan na generally where whether kita mag-lokas sa mga historical na mga kagulang pag-sinalaturang sa long life understand. May natapos makasarang naman niya hangin, magaling na niya sa sitangan, magatala sa makanay ito sa mga isarangan ng pagbalod sa kalagata. Ang tagsapot temperatura, nasa 24 na 32 centigrado. At nabot na kalasing ka rin sa kayo sa aga, magatunaw alas 7 kayo hapon. Diba? Yung pinakuling na kapasarang hindi kong direct sa Iloilo Pag-asa sa Iloilo. Maramog nga salamat sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Iloilo sa pinakaulihing lakat sang panahon. Ay, good morning man sa aton nga mga tagpalamatibo si Lilibet de Martin, Jane de Marado Storque, Merly Presidente Bukayan Delphine. Good morning. Hindi magkalipat nga mag-inom sa Amigos Herbal Coffee Mix. Ang aton nga Amigos Coffee ay may 15 ka herbal ingredients nga sarang nga makapalimpyo, makapaniwang kag makahatag sa aton sang vitamins and minerals nga kinahanglanon naton adlaw-adlaw. Ano pang ginahulat nyo? Mga Amigos Herbal Coffee Mix na ang inyo kape i-improve taina kag panamion ta hatagan ta pagid sa nagakaygo nga vitamins. Amigos Herbal Coffee Mix. Ari na,
ginapakilala. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Ako si Sam Grande, isa ka call center agent. Sa una, animik dit ko bayo. Babulay pagit kay damo ako ng racket sa kisago pero nagapananakit ako na ulo pagtugan. May nalam kay na-discoveryan ko ang Amigos Skinnick Herbal Coffee na amugid yan nagpaayo sa ako nga ginabatsyag. Ganit talawin yung mana yung kape kay epektibo kayo. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Ang sapat sa kakapoy, pasmo, ubo, hilana, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, sakit sa hawa, sakit sa kidney, kag madamo pa nga mga balatian. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Maayo para sa mga nagkalain-lain nga mga komplikasyon. Amigos Skinnick Herbal Coffee. May mangosteen, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, kag L-carnitine. Amigos Skinnick Herbal Coffee. Magamit na, natural pa. Mabakal sa tanan nga mga butika sa inyong lugar. 97.7 FM Radio Maractas. Kamo ang gusto. Kapod na lang sa ton nga technical side, si Boss Sander Neil Tukong, kaming inyo nang intag balita. Ini si Boss Princess Angrones de los Reyes. Kag Boss Renante Ortenes Vista. Tahimik na alon, paligid ay payapa, malawak na karagatan ang iyong makikita. Sagana sa likas na yaman, produkto ay sariwa, karina sa kapis tayo'y gumala. Paraisang nadama sa puso ng bawat isa, ligaya ka, lumbay nawawala. Paraisang nadama sa puso ng bawat isa, ligaya ka, lumbay nawawala. Para sa 97.7 FM, Radyo Maractas, may home kag balatsagon, kamo ang boss ko.